Inireklamo ng malalaking transport groups ang hayagang pagbiyahe ng mga kolorum na motorcycle taxi sa Metro Manila na nagiging kakumpetensya pa ng mga jeepney driver. Sa katunayan, nasa 30% hanggang 40% na raw sa kita ng mga tsoper ang nawawala kada araw. Narito ang balitan si Torno. Abala sa pagkukumpuni ng kanyang jeep ang tsoper na si Rainy Magarso nang mabutan namin sa kahabaan ng Quinta Market. Malaking abala raw ito sa kanya dahil hirap na nga siya sa buong araw ng pamamasada at kakaunti pa lamang ang kanyang kita, nasiraan pa. Hindi lang ito ang kanyang iniinda araw-araw na problema dahil kahit nakailang ikot na sa kanyang ruta ay hindi pa rin sapat ang nauuwing kita para sa pamilya. Paano ba naman daw kasi ay marami ng kakumpetensya sa daan at isa na raw dyan ang mga motorcycle taxi na door-to-door pa kung maghatid ng kanilang mga pasahero. Dating kumikita kami ng libo, ngayon siguro mga mga 700, ganyan. Pagkain, ganyan, yung pambayad sa mga kuryente, yung pangbahay, minsan pa nga kulang eh. Ang tricycle driver naman na si Romeo Garcia, ilang oras nang nakatambay at nakapila sa kanilang toda. Wala daw kasi gaanong sumasakay ng tricycle at karamihan na sa kanilang nakakita ay mga public ride-hailing service. Sa hirap nga ng buhay, hindi na raw mapagkasya ang kinikita niya. Wala, nangungutang na lang. Isang araw lang po yan. Minsan nga hindi pa umabot na isang araw. Hindi lamang sina Rainy at Romeo ang may mga hinaing sa napakaraming kakumpetensya sa pamamasada. Sa katunayan, ipinaabot ng malalaking transport group sa Kamara ang problema sa talamak na kolorum motorcycle taxis. Sinabi ni Pasang Mazda President Obet Martin, 40 to 50% nakita ng mga super ang nawawala kada araw. Magmula nung introduce itong motorcycle taxi neto, marami sumobra ang dami dun sa pinag-uusapan namin ng DOTR. Mangyari kasi iyan, marami ng kolorum na motorcycle taxi, marami na rin kolorum ng Grab na hindi makontrol ng LTFRB. Yun yung dinadaig namin sapagkat parang nangyayari gan yung from the residence of the riding public sa motorcycle taxi, yan sa trabaho, from trabaho, yan na sa bahay. So, nabis na magta-tricycle, papuntang terminal ng jeep, hindi na nangyayari yun. Kanya doon nakaka-apekto talaga ng lubusan sa hanap buhay namin yan. May limitasyon lang daw ang kinakailangang bilang ng mga motorcycle taxi sa National Capital Region. Yun nga lang at kapareho na rin anya ang bilang ng mga kolorum na pumapasada. Nasa 37,000 lang ata yan. Kung magdadagdag pa, outside the National Capital Region na. Huwag nang dagdagan. Kasi nga, naapektuhan ang kita ng ating mga jeep drivers, ang tricycle at iba pang mode ng transport sa ating sa Kalakang, Maynila. Dahil dyan, makikipag-usap ang grupo kay Transportation Secretary Jaime Bautista sa November 28 upang ipaalam ang kanilang hinaing patungkol dito. Sinabi naman ng Pasang Mazda na didiretso na lamang sila sa DOTR imbes na dumaan pa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para naman agad na masolusyonan ang problema at kumita ng maayos ang mga nasa sektor ng transportasyon. Wala pang tugon sa ngayon ng LTFRB hinggil sa hinaing ng malalaking transport groups. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.